Magandang araw sa lahat, ako si Marchel Balaod at sa bidyong ito ay ating pag-uusapan ang wikang Filipino, ang wikang nagbibigay buhay, kulay at pagkakakilanlan sa bawat Pilipino. Ang wika ay higit pa sa salita. Ito ang ating pinagmulan, ugnayan at sandatan ng pagbabago. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila ito ay unti-unting nakalilimutan ng marami. Kaya ngayon, sabay-sabay nating tuklasin kung bakit kailangang ipaglaban, pahalagahan at itaguyod ang ating sariling wika. Napakahalaga ng pagtalakay sa ating wika dahil ito ay sumasalamin sa ating kalagayan bilang mga mamamayang Pilipino. Kapag pinag-uusapan ang wika, marami ang humuhugot ng malalim na salita, nagiging matalinghaga at naipapakita ang puso, kaluluwa at diwa ng pagiging makabayan. Ngunit sa kabilang banda, may mga negatibong isyu ring lumilitaw sa tuwing tinatalakay ang wika. Maraming iba't ibang opinyon at kritisismo ang ibinabato hinggil dito. Sa dami ng ibang isyu sa bansa, tila maraming tao ang nakakalimot sa kalagahan ng ating wika. Kaya naman, ito ang pangunahing tanong tungkol sa ating wikang pambansa. Mahalaga pa ba ito? Mahalaga pa ba ito sa mga gumagamit? Mahalaga pa ba ito sa buong bayan? Sa panahon ngayon, maharap sa matinding hamon ang ating wika. Maraming kabataan ang mas pinipiling magsalita ng banyagang wika sa paniniwalang mas sosyal o profesional ito. Unti-unting nababawasan ang paggamit ng Filipino sa mga paaralan, tanggapan at maging sa tahanan. Mas madali po kasi minsan gamitin ang English, lalo na sa online class, pero minsan nakakalimutan na natin gamitin ang Filipino kahit kaya naman. Hindi natin sinasabing mali ang paggamit ng ibang wika. Ngunit kapag tinalikuran natin ang sarili nating wika, tila tinatalikuran na rin natin ang ating pagkatao. Ang wika, ang tulay na nagdurugtong sa mga puso ng mga mamamayan. Sa bawat rehiyon ng Pilipinas, may kanya-kanyang wika. Cebuano, Ilocano, Waray, Kapampangan at marami pang iba. Ngunit sa kabila ng pagkakaibang ito, iisa ang diwa, ang pagiging Pilipino. Ang wikang Filipino ang nagbubuklod sa atin mula sa kabundukan ng Cordillera hanggang sa pampang ng Mindanao. Ito ang wikang nagsisilbing simbolo ng ating pagkakaisa at kasarinlan. Kaya't ngayon, panahon na upang muling itaguyod ang wikang Filipino. Sa ating mga paaralan, gamitin natin ito sa talakayan, proyekto at mga programa. Sa social media, ipahayag ang damdamin sa wikang sarili. Sa tahanan at komunidad, gamitin ito ng may pagmamalaki. Ang paggamit ng Filipino ay hindi hadlang sa pag-unlad. Ito ay daan tungo sa tunay na pagkakaisa. Ang advokasiyang pangwika ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita. Ito ay paninindigan para sa sariling wika, para sa kulturang Pilipino at para sa kinabukasan ng ating bayan. Ang wikang Filipino ay hindi lamang daluyan ng salita, kundi buhay na nagpapatatag sa ating kultura at pagkakakilanlan. Hindi natin dapat hayaang maapi ang wikang Filipino sa mga paaralan. Ang CHED
Memorandum 20, Series of 2013 ay nagbanta sa ating wika sa kolehiyo. Ngunit tulad ng ipinaglalaban ni Benvenido Lombira sa sulong wikang Filipino, dapat nating ipaglaban ang Filipino sa bawat silid-aralan. Ang ating wika ay puso ng ating kultura, dangal at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Panahon na para itaguyod, palaganapin at ipagbunyi ang sariling wika. Hindi ito dapat lipulin. Sa bawat salitang Filipino na ating binibigkas, muling nabubuhay ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Huwag nating hayaang mapawi ito ng panahon at modernisasyon. Itaguyod natin ang ating wika sa puso, sa isip, at sa bawat gawa. Dahil kung mawawala ang wika, mawawala rin ang kaluluwa ng ating bansa. Wika, daluyan ng pagkakaisa at pagbabago. Isang bidyong inihanda ni Marcel Balaod para sa Advokasiyang Pangwika. Maraming salamat.